Ang mga kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Unang karanasan kay Buboy. Maaaring tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Buboy. Ang kwentong ito ay nangyari noong ako ay 9 gulang. Mahigit 4 na dekada na rin ang lumipas. Ngunit tandang-tanda ko pa ang mga nangyari noon, kung saan kasama ko pa ang pinsan kong si Dudong. Alas 5 na ng hapon nang magpunta kami sa kakahuyan. May dala kaming tirador ni Dudong dahil balak namin na manguha ng mga ibon na maaaring gawing pang-ulam. Isang malaki at kulay itim na ibon ang umagaw sa atensyon namin. Kakaiba ang itsura nito dahil para itong pinaghalong bibe at uwak. Dali-dali namin itong inasinta ni Dudong at sabay pa namin itong tinamaan ng tirahe namin. Nahulog ito at lumagpak sa lupa. Ngunit nang puntahan namin yung pinaghulugan, laking gulat namin nang makita ang isang matandang babae na nakasuot ng kulay itim na damit at balabal. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatingin sa amin. Napansin namin na hawak niya yung ibon na tinirador namin. Napatras kaming magpinsan nang makitang unti-unting humaba ang kuko ng matanda at naging kulay pula ang mga mata nito. Tuluyan na kaming napatakbo nang marinig namin itong sumigaw. Anyay, magbabayad daw kami dahil ginalaw namin ang alaga niya. Hinding-hindi ko malilimutan yung kilabot na naramdaman ko nang sandaling marinig ko ang boses niya na tila nang galing sa hukay. Habang tumatakbo kami, ay may biglang kumaluskos. Tila galing yun sa malalaking puno na nadadaanan namin. Halos magkasabay kaming lumingon ni Dudong. Nanginig ako sa takot nang makita ang matandang babae at meron itong malaki at malapad na itim na pakpak at wala na rin yung kalahati ng katawan nito. Mas naging nakakatakot ang itsura niya dahil mas lalong dumami ang mga kulubot sa kanyang muka. Mas naging mabangis din ang muka nito. Nakanganga ito kung saan litaw na litaw ang mahahaba niyang pangil. Lalo akong napahagulgol ng iyak nang biglang mapatid si Dudong sa nakausling sanga ng putol na puno. Naging dahilan yon upang madapa siya. Nung mga oras na yon, ay malapit na sa amin yung aswang na humahabol sa amin, kaya naman lalong lumakas ang mga iyak namin. Tinulungan kong tumayo si Dudong at nagpatuloy kami sa pagtakbo. Ngunit dahil nagkaroon siya ng sugat sa tuhod, ay naging mabagal ang pagtakbo niya. Napasigaw siya ng malakas nang maabutan siya ng aswang. Kinalmot nito ang likuran ni Dudong at maya-maya ay tuluyan na nitong nahawakan sa magkabilang braso ang pinsan ko. Ikinampay ng aswang papaitaas ang kanyang pakpak, kaya naman nahulaan ko na ang susunod nitong gagawin. Nais nitong ilipad si Dudong, kaya namang mahigpit akong yumakap sa pinsan ko na noon ay nakaangat na ang paa sa lupa. Nagpupumiglas si Dudong ngunit sadyang mahigpit ang pagkakahawak ng aswang sa braso niya. Umabot pa nga sa puntong nasugatan na siya dahil sa matatalim nitong kuko. Umangil ang aswang. Sinundan yon ng pagtulo ng malapot at mabaho nitong laway. Inilabas niya ang kanyang mga pangil at pilit nitong itinatapat ang bibig sa leeg ni Dudong. Nagsisisigaw na ako para humingi ng tulong, habang pilit inaabot gamit ang kaliwang kamay ko ang malaking sanga ng putol na punong kahoy. Nang maabot ko yon, ay buong lakas kong pinagahampas ang pakpak ng aswang. Kahit papaano ay lumuwag ang pagkakahawak nito sa braso ng pinsan ko. Sinamantala naman yun ni Dudong at muli siyang nagpumiglas hanggang sa nabitawan siya ng aswang. Noong nabitawan nito si Dudong, ay sa akin naman ito humarap. Sinubukan kong tumakbo ngunit sadyang napakabilis niyang kumilos. Halos kisap mata lang ay hawak na niya ako sa leeg. Mahigpit ang pagkakasakal niya sa akin, kaya naman napaubo na ako dahil kinakapos na ako ng hangin. Tumulo pa sa mukha ko yung laway ng aswang
na tila ba takam na sa akin. Nangakmang sasakmalin na niya ang leeg ko. Natigilan siya at bigla na lang humiyaw na parabang nasakta ng husto. Pagtingin ko, dumudugo na yung mata ng aswang. Nakita ko si Dudong na hawak ang kanyang tirador at paulit-ulit na inaasinta sa mata yung aswang. Dahil doon, nakawala ako sa mga kamay ng aswang. Nilapitan ko si Dudong at pinagpatuloy namin ang pagtakbo. Buong akala namin noon ay hindi na kami hahabulin ng aswang dahil nga bulag na ang isang mata nito. Ngunit nagkamali kami. Hindi pa man kami gaanong nakakalayo. Merong isang itim na baboy ramo na bigla na lang sumulpot sa harapan namin. Humarang ito sa daan, kaya naman natigilan kami sa pagtakbo. Napakalaki nito at kapansin-pansin na dumudugo yung isang mata nito. Nagkatinginan kami ni Dudong. Alam namin na yung baboy ramong yon at yung aswang ay iisa. Nagpalit lang ito ng anyo para lalong mapabilis ang takbo. Nagsimula na itong tumakbo pasugod sa amin, kaya naman bumuelo na kami para tumakbo ulit kahit pahingal na hingal na kami. Nagulat pa kami nang makarinig kami ng 3 magkakasunod na putok ng baril. At paglingon namin ay nakita namin na nakahandusay na yung baboy ramo. Para kaming nabunutan ng tinig sa dibdib nang makita namin si Lolo at hawak nito ang baril niyang ginagamit sa pangangaso. Sabay kaming tumakbo papalapit sa kanya at napayakap na lang kami. Sa pagitan ng pag-iyak ko, ay nagawa ko pang ikwento sa kanya ang tungkol sa aswang na humahabol sa amin. Nang tiningnan namin yung baboy ramo na unti-unting nagbabago ng anyo, bumalik ito doon sa anyo ng matandang babae. Ngunit wala na itong anumang saplot. Nang lalapitan na ito ni Lolo, ay bigla na lamang itong naglaho. Hinala namin ay muli itong nagpalit ng anyo bilang mas maliit na hayop. Hindi na namin hinanap pa yung aswang at umuwi na kami dahil dumidilim na sa paligid. Habang nasa daan, ay sinabihan kami ni Lolo na wag raw kaming pupunta sa kakahuyan at lalong wag na rin kaming manghuli ng malalaking ibon dahil karamihan ng ibon na matatagpuan sa kakahuyan ay hindi pangkaraniwan. Ang ilan sa mga yon ay mga aswang na nagpapalit lang ng anyo at ang karamihan naman ay mga ibon na alaga mismo ng mga aswang. Ganun yung ibon na tinirador namin ng pinsan ko. Kaya naman nagalit yung aswang na nagmamay-ari doon. Simula noon, hindi na kami lumapit pa sa kakahuyan. Nagkaroon kami ng takot kahit pa sa simpleng ibon lamang dahil palagi kong naiisip na baka alaga rin yun ng mga aswang. Hanggang dito na lang, Pinuno. Sana magustuhan mo. Ikalawang karanasan kay Romualdo. Kumusta, Pinuno? Ako si Romualdo, Tubong, Pangasinan. Ipinanganak ako noong October 21, 1978. 40 mahigit anyos na po ako ngayon. Ngunit, ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na ibahagi sa inyo ang tunay kong karanasan sa mga aswang. Nangyari ito noong taong 1988. Medyo musmus pa ako noon nang unang beses akong makakita ng aswang. Pasado 10:00 ng gabi, bigla akong nagising dahil sumakit ang aking pantog. Ihing-ihi na ako noon, kaya naman nagmadali akong lumabas. Nang mga panahong yon, ay wala pa kaming banyo, kaya naman sa likod bahay ako pumunta para umihi. Maya-maya pa, may narinig akong malakas na pagaspas ng pakpak. Tumingin ako sa paligid, ngunit wala naman akong nakita. Dahan-dahan akong tumingala. Napasigaw ako nang makita ang may pakpak na lalaki na kulukulubot ang balat. Nakaluwa ang nanlilisik nitong mga mata at nakalabas ang mahahabang pangil. Nanginginig na ako sa takot nun. Sigaw lang ako ng sigaw dahil umaasa ako
na magigising sina nanay at tatay. Sa sobrang takot ko'y nangatog ang mga tuhod ko. Hindi ko nagawang umalis sa kinatatayuan ko. Basta ang alam ko lang ay tuluyan ang nakalapit sa akin ang aswang. Hinawakan niya ako sa braso habang ako naman ay patuloy sa pag-iyak at pagpupumiglas. Bigla kong nabitawan ng aswang nang tagain siya ni tatay na noon ay kadarating pa lang. Kala ko nga tulog eh. Agad akong tumakbo papalapit kay nanay na noon ay may hawak na buntot page. Kitang-kita ko kung papaano sinugod ng aswang si tatay. Sinakal niya ito ng mahigpit. Mabuti na lang ay muling nahawakan ni tatay ang dala niyang tabak na gawa sa tanso. Muli niyang tinaga ang aswang dahilan upang mabitawan siya nito. Nagmamadaling lumipad ang aswang papalayo. Nakita ko pa kung papaano nagpagewang-gewang ito sa ere dahil may tama rin ang kanyang pakpak. Akala namin na yun lamang ang aswang, ngunit nagkamali kami. Papasok na sana kami noon sa bahay, ngunit bigla kaming nakarinig ng iyak ng kalabaw. Agad naming pinuntahan yung kalabaw namin na nakatali sa may kawayan. Laking gulat namin nang makita ang dalawang aswang, isang babae na kalahati lamang ang katawan, at ang batang may pakpak din at mahahabang pangil. Kapwa na nila hawak ang laman loob ng aming kalabaw. Hinding-hindi ko makakalimutan ang tagpong yon. Kitang-kita ko ang mga laman na nakasabit sa mga matatalim nilang ngipin at ang dugo na nakakalat sa halos buo na nilang katawan. Sa sobrang galit ni tatay, ay lumapit siya sa mga yon kahit pa inaawat na siya ni nanay. Kinuha ni tatay ang buntot page na hawak ni nanay at saka pinaghahampas ang dalawang aswang. Nakita kong umuusok ang bawat sugat na iniiwan ng buntot page. Nagmadaling lumipad paalis ang mga aswang. Bitbit pa nila sa paglipad ang ilang bituka na nakuha nila mula sa aming kalabaw. Kinabukasan, maaga akong nagising. Kinuha ko ang laruan kong bola at pumunta ko sa aming kapitbahay na kalilipat pa lamang. Gusto ko kasing yayaing maglaro ng basketball si Tonyo, ang batang kasing edad ko na anak ng kapitbahay namin. Gusto ko makipagkaibigan sa kanya para lagi akong may kalaro. Pagdating ko sa kanila, agad akong sumilip sa kanilang bintana. Halos lumuwa ang mata ko dahil sa nakita ko. Yung mga laman loob ng kalabaw namin ay nasa planggana at nakapatong yun sa kanilang mesa. Hindi ako nagpahalata. Umatras ako at eksaktong nasa likuran ko pala si Tonyo. Tinanong niya ako kung ano ang ginagawa ko sa kanila. Masamang-masama ang titig niya sa akin. Sinabi ko na lang na gusto ko siyang makalaro, pero tumanggi siya. Napansin ko na may latay siya sa kanyang braso. Kakaiba yung latay na yon dahil parang may bakas ng sunog. May mga sugat din siya sa balikat. Alis na sana ako nang biglang dumating ang nanay at tatay niya. Magkasalubong ang kilay ng mga yon at parang galit na galit sila sa akin. Binati ko sila ng magandang umaga, ngunit tinitigan lamang nila ako ng masama. Napatingin ako sa mga braso at paa nila. May mga sugat at latay din sila na katulad ng kay Tonyo. Nagpaalam na lang ako, tsaka ako nagmadaling umalis. Ramdam kong nakatitig pa rin sila sa akin habang naglalakad ako papalayo. Hindi ko alam kung bakit parang kinakabog ang dibdib ko ng mga sandaling yon. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Nang makarating ako sa bahay, tinanong ako ng nanay ko kung bakit ako namumutla. Doon ako nagsabi sa kanya tungkol sa mga laman loob na nakita ko. Nabanggit ko rin ang tungkol sa mga sugat at latay na nakita ko sa katawan ng mag-anak. Biglang napalabas sa bahay si tatay nang marinig niya ang kinuwento ko kay nanay. Doon na sinabi ni tatay na kaya pala simula nang dumating ang mga kapitbahay namin ay hindi na tumigil sa pagkulo ang langis niyang lana na nasa maliit na garapon.
Malaki ang posibilidad na ang mga kapitbahay namin ang mga nang-aaswang sa aming nayon. Inihanda ni tatay ang matutulis na buho at ang aming buntot pagi. Hinintay niyang sumapit ang gabi. Kinagabihan, mag-isa siyang umalis pero hindi niya alam na sumunod ako sa kanya. Nagpunta siya sa bahay ng mga kapitbahay namin habang ako naman ay nagtago sa likod ng puno malapit sa bahay. Makalipas ang mahigit 10 minuto, ay nakita kong lumabas si Aling Beyang. Nagpunta siya sa may sagingan. Alam kong pinagmamasdan din siya ni tatay dahil nakatingin din siya sa kinaroroonan ng babae. Maya-maya ay may kumaluskos sa may sagingan, pagkatapos ay may lumipad mula roon. Halos sabay kaming napatingala ni tatay at sabay rin naming nakita ang mga babaeng aswang na kumain sa kalabaw namin. Napatunayan ni tatay na tama nga ang hinala niya. Dahil natakot ako ay hindi na ako nakatiis. Pinuntahan ko na si tatay. Napagalitan niya pa ako nang malaman niyang sinundan ko siya. Sumilip kami sa maliit na siwang ng bahay nila at nalaman nga namin na wala na roon ang mag-ama. Siguro ay nauna na silang nakapagpalit ng anyo. Agad akong inuwi ni tatay pagkatapos ay pinuntahan niya ang mga opisyal ng barangay para isumbong ang mga kapitbahay naming aswang. Ang nakakalungkot lang doon, hindi nila pinaniwalaan si tatay. Ayon sa kanila ay hindi totoo ang mga aswang. Gayunpaman, kinabukasan ay pinuntahan ng mga opisyalis ng barangay ang itinuturong bahay ng mga aswang. Pero napag-alaman namin na umilis na pala ang mag-anak. Tanging ang masangsang na amoy ang natira sa loob ng kanilang kubo. Walang nakakaalam kung saan sila pumunta. Sabi ni tatay, ay baka raw kaya umalis ang mga yon ay dahil natunugan nila na minamanman namin sila. Ayaw siguro nilang mabisto ang sikreto nila. Kaya para sa lahat ng mga hindi naniniwala sa mga aswang, ito lang ang masasabi ko. 100% na totoo sila dahil isa ko sa mga naging saksi. Hanggang dito na lang po may babahagi kong kwento, Pinuno. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras sa istoryang ibinahagi ko. Pangatlong karanasan, kay Kevin. Hello, Pinuno. Ako si Kevin. Ipinanganak sa Vigan, Ilocos. December 13, 1997, nang ipinanganak ako ni nanay sa isang pampublikong ospital sa Ilocos. Habang nanganganak si nanay sa ospital na yon, ay may mga nakita siyang mga kaluluwang pagala-gala sa ospital. Bale wala na raw po yun sa kanya dahil sanay na siyang nakakakita ng mga multo. Noong unang araw ay natakot siya, ngunit hindi nagtagal ay nasanay na rin siya dahil para bang naging parte na ng buhay niya ang mga kaluluwang siya lamang ang may kakayahang makakita. Noong bata pa ako, ay laking pasasalamat ni nanay dahil hindi ko namana sa kanya ang pagkakaroon ng third eye. Noong siya raw kasi, sa edad na 4 na taon, ay nakakakita na siya ng mga kaluluwa. Simula grade 1 hanggang grade 5 ay namuhay ako katulad ng mga normal na bata. Ngunit hindi ko akalain na magbabago ang lahat pagdating ko sa ika-6 na baitang. 11 anyos na ako nang magsimula kong makakita ng mga bagay na nagbibigay takot sa akin. Hinding-hindi ko malilimutan, 3 araw pa lang ng klase noon, pumasok sa room namin ng aming teacher at nakita ko na may kasama siyang estudyante na tansya ko kaedad lang namin. Siniko ko yung katabi ko at ibinulong ko rito na mukhang magkakaroon ng transferi, sabay turo sa babaeng katabi ni ma'am. Nagtaka ko nang sabihin ng kaklase ko na wala namang kasamang estudyante si ma'am. Mag-isa lang itong pumasok sa loob ng aming room. Pilit kong itinuturo ang kasamang babae ni ma'am, ngunit walang sino man sa kanila ang nakapansin sa babae. Hindi na ako nakatiis. Lumapit ako sa mesa ni ma'am,
Tsaka ko tinanong kung transferi ba ang kasama niyang estudyante. Nang mga oras na yan, ay umupo yung babaeng kasama niya sa bakanting upuan sa mismong tabi ko. Napakunot noo si ma'am. Tsaka niya ako pinukulan ng tingin na parabang takang-taka sa sinabi ko. Nagulat ako nang sabihin niya sa akin na wala naman daw siyang kasamang babae. Mag-isa lang siyang pumasok sa loob ng room namin. Doon ako nakaramdam ng takot. Muli kong ibinalik ang tingin ko roon sa babaeng umupo sa tabi ng desk ko. Kinilubutan ako nang makita kong unti-unti siyang naging parang usok hanggang sa kalaunay tuluyan siyang naglaho. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita ako ng multo. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Halos hindi ako makasulat noon dahil patuloy na nanginginig ang mga kamay ko. Isa pa, bigla kong gininaw na parabang may malamig na hanging bumalot sa buong katawan ko. Maya-maya ay may narinig akong bumalong. Tinanong nito kung pwede raw ba kaming maging magkaibigan. Dahan-dahan akong lumingon doon at base sa boses na narinig ko, gayon na lamang ang pagkagulat ko nang makita ko ng malapitan ang mukha ng multong estudyante. Inilahad niya yung palad niya sa akin at pinipilit niya akong makipagkilala sa kanya. Nang hindi ko abutin yon, ay bigla na lamang siyang lumuha ng dugo. Lalong tumindi ang naramdaman kong takot, lalo na nang isang kurap ko lang ay nakayakap na siya sa akin. Napasigaw ako ng malakas na ikinagulat naman ni ma'am at ng mga kaklase ko. Umiiyak ako noon habang nanginginig sa takot. Bigla ko tuloy naisip na ganun din siguro ang pakiramdam ni nanay noong unang beses siyang nakakita ng multo. Natapos ang buong klase na parang wala ako sa sarili. Napatahimik ako at nakasubsob lamang ako sa desk. Nang mag-uwian na, dali-dali akong lumabas sa classroom. Uwing-uwi na talaga ako nun dahil gusto kong makausap si nanay. Habang nasa daan ako ay bigla na lamang akong nagulat. May nakita kasi akong batang tumawid sa kalsada. Eksaktong dumaan naman ng isang malaking van. Kitang-kita ko kung papaano nahagip sa sasakyan yung bata, kaya naman napasigaw ako. Ngunit takang-taka ako nun dahil hindi man lang huminto ang van at parang wala namang nakita ang driver. Paglingon ko ron sa lugar kung saan ko nakita ang bata, natulala na lang ako dahil naroon pa rin yun. Nakatayo ito habang kumakaway sa akin. Hindi ko makita ang mukha niya dahil blurred yun. Nagtatatakbo ko dahil alam kong hindi pangkaraniwang bata ang nakita ko. Katulad ng babaeng nakita ko sa school, isa na rin yung kaluluwa. Pagdating ko sa bahay, agad akong sinalubong ni nanay. Tinanong niya kung bakit umiiyak ako at doon ko na ikinuwento sa kanya ang lahat. Nakita kong bakas ang pag-aalala sa mukha niya pero pilit pa rin niyang pinalakas ang loob ko. Hindi na siya gaanong nagtaka kung bakit may kakayahan din akong makakita ng mga kaluluwa. Malamang ay namana ko raw yun sa kanya. Sinabi niya sa akin na masasanay din daw ako at palagi ko raw isipin na hindi naman nananakit ang mga multo. Isang malaking adjustment ang ginawa ko noon, Pinuno. Simula kasi ng araw na makakita ako ng multo, ay nagsunod-sunod na talaga. Noong first year high school ako, pumasok ako sa school ng napakaaga. Excited ako dahil first day of class. Pagpasok ko sa room namin, ay nagulat ako dahil napakarami ng estudyante ang nakaupo. Humanap ako ng bakanting upuan, tsaka ako roon pumuesto. Binati ko pa ng magandang umaga ang mga magiging kaklase ko, pero wala man lang ni isa sa kanila ang sumagot. Biglang pumasok sa room ang advisor ko. Tumingin siya sa akin habang nakangiti, sabay sabing bakit daw napakaaga ko. Sumagot ako at sinabing maaga rin naman ang mga kaklase ko. Sa katunayan nga, nadatnan ko na lamang silang nakaupo sa desk. Tumawa ang teacher ko at sinabi niyang huwag ko raw siyang bibiruin ng ganon dahil matatakotin siya.
Ako pa lang daw mag-isa sa room at wala pa raw yung mga kaklase ko. Tumahimik na lang ako at hindi na nagsalita pa. Tumingin ako sa paligid at doon ko nga napansin ang kaibahan nila sa mga normal na estudyante. Lahat sila ay nakaangat sa upuan. Nakalutang sila. Hindi ko lang agad napansin noong una. Nang magsidatingan ng mga kaklase ko, ay isa-isa na silang naglaho. Lumusod sila sa pader at nakatitiyak ako nagpunta sila sa kabilang kwarto. Lumipas ang mga araw na nakasanayan ko ng makakita ng mga katulad nila. Tama nga si nanay, masasanay din ako. Sa katunayan, habang isinusulat ko yung kwentong ito, ay may dalawang babaeng nakatayo sa likuran ko. Nakatingin sila sa monitor ng computer ko at ang mukha nila ay puro dugo at ang mga katawan naman nila ay parang naaagnas na. Hindi ko alam kung sino sila at wala rin naman akong balak na alamin pa. Nang isisend ko na sa inyong kwentong ito via email, sa maniwala kayo o hindi, kusang gumalaw ang keyboard at nakita ko na lang na nakatype na roon ang kompletong email address ninyo. Pinuno. Uy, grabe yun aga-aga kinilabutan ako Pero sige, dito naman tayo sa pang-apat na karanasan kay Ivy. Isang mapagpalang araw sa inyo, Pinuno. Itago nyo na lang ako sa pangalang Ivy. Nais kong ibahagi sa inyo ang tunay kong karanasan sa mismong 7-Eleven branch na pinasukan ko sa lugar namin sa Capiz. Nangyari lamang po ito noong 2017. Hindi ko nasasabihin yung eksaktong lugar kung saan nakatayo itong tinutukoy kong branch. March 2017, isinama ako ng pinsan ko na mamili ng mga groceries. Eksakto naman na napadaan kami sa maliit na branch ng 7-Eleven. Namilog ang mga mata ko nang makita ko na nangangailangan sila ng kahera. Makalipas ang isang araw, muli akong nagbalik sa branch na yon para magbakasakaling mag-apply. Nagdala ko ng resume at iilang mga requirements na kailangan. Inubot ko ang mga yon sa tumatayong manager na natsyempong naroon ang araw na yon. Nagulat ako dahil hindi personal information o work experience ang una niyang tinanong sa akin sa interview. Tinanong niya ako kung matatakutin daw ba ako at kung naniniwala ako sa mga multo. Agad ko namang sinabi na hindi ako natatakot sa mga multo dahil hindi naman sila totoo. Para sa akin kasi, ay likha lamang sila ng malilikot na imahinasyon ng mga taong matatakutin. Sunod naman niyang itinanong sa akin na kung sakali raw na makakita ako ng multo, ano ang gagawin ko? Bagaman nagtataka ko dahil walang kinalaman sa magiging trabaho ko yung itinatanong niya, pinili ko pa rin sumagot kahit pa medyo nawiwirduhan ako sa kanya. Sinabi ko na lang na hahayaan ko lang ang mga multo dahil hindi naman nila ako kayang saktan. Tumangutango lang siya habang pinagmamasdan ako ng maigi. Akala ko yun na ang huling tanong niya. Hindi pa pala. Huling itinanong niya sa akin ay kung may third eye raw ba ako. Umiling na lang ako kahit pa nagsisimula na akong mainis. Dahil akala ko'y niloloko niya lang ako. Doon lang kasi ako nakakita ng interview na puro kawirduhan yung mga itinatanong. Natuwa ako nang sabihin niya sa akin na tanggap na raw ako at maaari na akong magsimula sa training kinabukasan mismo. Kinabukasan, excited akong pumasok dahil yon ang unang araw ko sa trabaho. Pagdating ko roon, ay nakita kong nagtinginan sa akin yung mga trabahador na naroroon. May narinig pa akong nagsalita. Sinabi nitong sana raw ay magtagal ako sa trabaho. Sinalubong naman ako kaagad ng cashier na siyang magtuturo sa akin. Nagtaka pa ako nang sabihin niyang maging matapang daw ako kahit na anong mangyari. Yun lamang ang paraan
para magtagal ako sa trabaho. Isang buwan din akong nag-training bago ko sumabak sa night shift. 24 oras kasi ang 7-Eleven. Alam nyo naman yan. Kaya may panggabing trabaho talaga. Dito ko na naranasan ang nakakatakot na pangyayaring bumakat sa buhay ko. Unang araw ko ng panggabi. Bali 3 kaming pumasok. Punto 12:00 ng hating gabi. Napakatahimik dahil wala kami isa mang customer. Lumabas ako saglit para magbanyo. Tapos noong pagbalik ko, may nakita akong nakatalikod na babae sa mismong pwesto ko sa kaha. Naka-uniforme yon ang katulad ng sa akin. Kaya naman akala ko ay kasamahan lang namin. Lumapit ako tapos kinalabit ko siya. Itatanong ko sana kung ano ang ginagawa niya sa may kaha. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Napatras ako at biglang natulala habang nakatitig lamang sa kanya. Daig ko pang binuhusan ng malamig na tubig dahil nanigas ang mga paa ko at hindi ko magawang humakbang papalayo. Paano ba naman kasi? Pagharap ng babae ay bumulaga sa akin ang kanyang dugo ang muka kung saan kitang-kita na ang bungo niya. Nakaluwa ang mga mata niya at may bahagi na ng mukha niya ang naaagnas. Nang mapatingin ako sa may paa niya, lalo akong nasindak. Nakatingkayad siya habang nakalutang ng bahagya. Napatili ako nang bigla kong hawakan sa balikat ng isa sa mga kasamahan ko. Pagkurap ko ay nawala yung babae. Pilit kong kinumbinsi ang sarili ko na isa lamang yung guni-guni, dala ng antok na nararamdaman ko. First time ko kasing pumasok ng panggabi, kaya akala ko ay wala lang ako sa sarili. Maya-maya, may nakita akong 3 bata na naghahabulan sa harap ng 7-Eleven. Nagtaka ako dahil mag-aalauna na yon. Kaya naman, medyo napaisip talaga ako dahil may mga bata pa na nagpapagala-gala sa ganoong oras. Kung tutusin, hindi naman mga mukhang palabo yung mga bata. Hindi sila madungis, bagkus napakalinis pa ng kulay puting damit na suot-suot nila. Isa pa, napakaputi ng balat nila. Parang wala na silang dugo dahil medyo may pagkamaputla na. Napatingin sa akin yung isang bata at saka ito kumaway. Pagkatapos nun ay maging mga kasamahan niya ay humarap din sa direksyon ko. Bale, sabay-sabay na nila akong kinakawayan. Ngumiti ako tsaka ko rin sila kinawayan. Pero biglang napawi ang ngiti ko nang makita ko silang unti-unting nag-anyong usok hanggang sa isa-isa na silang naglaho. Nagtaasan ng lahat ng balahibo ko sa buong katawan dahil sa matinding kilabot. Nanlamig ang mga palad ko at pinagpawisan ako ng butil-butil. Alam kong hindi na yun guni-guni. Kakaiba na kasi talaga. Ayoko namang maniwala sa mga multo. Hindi ko naman kayang ipaliwanag yung mga nakita ng mga mata ko. Lumingon ako sa kinaroroonan ng mga kasamahan ko para sana sabihin sa kanila ang tungkol doon sa mga batang nakita ko. Subalit, nasindak lamang ako nang makita ang maraming kaluluwa doon sa bahaging yon ng 7-Eleven. May mga estudyanteng pugot ang ulo, may matandang lalaking lasog-lasog ang katawan, at meron din namang parang karaniwang tao lang kung titingnan, pero nakaangat ang mga paa nila sa simento. Naghuhumiyaw ako habang nanginginig ang mga tuhod. Sinubukan kong tumakbo ngunit lalo lamang akong nahintakutan nang makita kong may 2 putol at nangingitim na mga kamay ang nakakapit ng mahigpit sa mga paa ko. Kahit saang sulok ako tumingin ay may nakikita akong mga dugo na nakakalat sa sahig. Nagwawala na ako sa sobrang takot. Alalang-alala ang mga kasamahan ko at pilit nila akong pinapakalma. Pinainom na nila ako ng tubig pero wala pa rin. Hindi ko pa rin magawang kumalma, lalo pat parami na ng parami yung mga kaluluwang nakikita ko sa loob ng 7-Eleven. 3 lalaking nakasuot ng pamburol na barong ang dahan-dahang lumalapit sa kinaroroonan ko.
Dahil doon ay lalo pa akong nagwala. Pinilit kong ipikit ang mga mata ko, ngunit may mga bulong naman akong naririnig. May sumisitsit, may humahalakhak, at meron din namang umiiyak. Lahat yon ay naririnig ko, kaya naman wala akong ginawa kundi takpa ng magkabila kong tenga. Pakiramdam ko noon ay nasisiraan ako ng bait. Sa bawat pagmulat ng mga mata ko ay nakikita ko pa rin yung mga multo. Hindi ko na kinaya. Umikot yung paningin ko tapos tuluyan na itong nandilim. Ayon sa mga kasamahan ko, ilang minuto rin umanong nawala yung malay ko. Pagising ko ay parang hinang-hina ako. Kusang umaagos yung mga luha ko at hindi pa rin nawala yung panginginig ng buong katawan ko. Tuwing maalala ko yung mga nakita ko, para akong hihimatayin ulit. Tinanong ko yung mga kasamahan ko kung bakit hindi ba nila nakikita yung mga multo na nagpakita sa akin. Nagulat ako nang sabihin nilang palagi nilang nakikita ang mga yon. Gabi-gabi nagpaparamdam, kaya naman binabaliwala na lang nila. Nasanay na raw sila sa mga yon. Hindi na sila natatakot dahil umpisa pa lang naman ay alam na nilang may mga kaluluwang hindi matahimik sa lugar na yon. Tanging matatapang na trabahador lamang ang nagtatagal doon. Karamihan nga raw sa mga baguhan ay hindi kinakaya ang takot. Yun naman ang dahilan kung bakit palaging may umaalis na trabahador doon. Kadalasan ay umaabot lang sila ng 1 buwan. Bigla kong naalala yung mga bagay na itinanong sa akin ng manager na nag-interview sa akin noon. Naunawaan ko na kung bakit gano'n ang mga tanong niya. Matapos ang pangyayaring yan, hindi na rin ako pumasok. Para bang nakaramdam ako ng matinding trauma at nagsimula na akong matakot sa dilim at nagiging balisa sa bawat kaluskos na naririnig ko. Hanggang dito na lang ang kaya kong ibahagi. Maraming salamat sa iyo, Pinuno. 5 karanasan kay Devi. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa inyo, Pinuno. Nang mapakinggan ko po ang mga kwento sa inyong channel, ay agad kong naisip na ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko sa loob ng bahay ampunan. Isang karanasan na maituturing kong bangungot. Ako nga po pala si Devi. 50 anyos na ako ngayong pangkasalukuyan. Dati po akong madre na nangangalaga at nagtuturo sa mga bata sa bahay ampunan dito sa Surigao del Norte. Noong mga panahong yon, meron akong malapit na kaibigang madre na kasakasama ko palagi. Siya si Beng, na halos kasing edad ko lang. Noong Enero 1996, 24 anyos pa lang ako noon. Pasado 7:00 ng umaga nang may marinig kaming iyak ng sanggol mula sa labas. Dali-dali kaming lumabas ni Beng para sana tingnan yon. Ganun na lang ang pagkabigla namin nang makita ang isang payat at maliit na sanggol na may bahid ng dugo at mahabang pusod. Halatang bagong silang pa lang ito. Parang kinurot ang puso namin nang makita ang sanggol na parang tuta lamang na iniwan sa labas. Kaagad akong pumasok para kumuha ng lampin, habang si Beng naman ang kumuha sa bata. Kaagad namin yung binalot sa lampin at ipinasok sa loob ng ampunan. Ang isa pa naming kasamahang madre na isang dating midwife ang pumutol sa pusod ng bata. Matapos yun ay pinangalanan pa naming Angelina ang sanggol na sadyang napakaamo ng muka. Taliwas sa tunay nitong pagkatao. Kaming dalawa ni Beng ang nag-aruga ng sanggol. Kasama namin siyang natulog at nang gabing yon, doon na nagsimula ang kagimbal-gimbal na pangyayari. Kaming mga madre, parte na ng buhay namin ang pagdarasal, kaya naman bago kami matulog ng gabing yon, ay nagdasal muna kami. Habang nagdarasal ay biglang humangin ng malakas. Kasabay noon ang pag-iyak ni Angelina.
Hindi tumitigil sa pag-iyak ang bata. Daig pa nito ang nasakta ng husto. Pagkatapos naming magdasal, doon pa lamang tumahan ang sanggol. Pero nang tingnan namin ito, nagulat kami dahil nasa kuna na ito. Sa pagkakatanda kasi namin, habang nakaluhod kami sa altar, ay nakahiga naman sa kama si Angelina. Kaya naman laking gulat na lang namin nang makita ito sa kuna na medyo malayo sa altar na dinadasalan namin. Lumapit si Beng sa bata para sana kunin ito sa kuna, ngunit nakita ko na biglang bumakas ang takot sa mukha ng kaibigan ko. Lumapit na rin ako para malaman kung bakit naging ganoon ang ekspresyon ni Beng. Maging ako ay nasindak nang makita ang sanggol sa kuna. Bigla kasing naging kulubot ang balat nito na tulad ng isang matanda. Lumuwa ang nanlilisik nitong mata at naging kakaiba ang hugis ng mukha niya. Sabay kaming napakrus ni Beng nang makita namin itong tumayo at doon na namin napagtanto na hindi ito ordinaryong sanggol. Isa itong tiyanak na nagtatago lamang sa likod ng maamong mukha ng sanggol. Ngumanga ito na parabang gusto niya kaming sagpangin. Kitang-kita namin ang matutulis niyang ngipin. Hindi na namin alam ang gagawin namin nun dahil parehas na kaming nangangatog sa takot. Wala kaming ibang nagawa kundi ang sumigaw. Nasa labas ng pintuan yung mga kasamahan naming madre na nag-aalaga sa amin. Hindi sila makapasok dahil nakakandado ang pinto. Hindi namin yung mabuksan dahil nakaharang doon yung tiyanak. Kasing bilis ng kisap mata ang naging susunod na pagkilos ng tiyanak. Nakita ko na lang siya na nakakapit na sa leeg ni Beng. Napasigaw na lang ako nang makita na kagat-kagat na nito ang leeg ng aking kaibigan. Napapikit na lang ako nang makita kung papaano nahugot yung balat sa leeg ni Beng. Bumuluwak ang dugo ng mabaklas yun at tuluyang humiwalay sa kanyang katawan. Napadasal na lang ako habang pilit gumagapang papalapit sa pinto. Nakita kong nahihirapan ang aking kaibigan dahil wala pa ring tigil sa pagkagat sa kanya ang tiyanak. Sinubukan ko namang pigilan ng tiyanak at ilayo ito sa kanya, ngunit sadyang napakalakas nito. Nagagawa niya akong itulak o ibalibag, kaya wala talaga akong magawa. Tuluyan ang nawala ng malay si Beng. Ako naman ay patuloy na tinungo ang pintuan. Nang akmang iikot ko na ang doorknob, bigla kong sinunggaba ng tiyanak at tsaka ko kinagat. Napahiyaw ako sa sakit matapos siyang sagpangin ang braso ko. Dama ko ang pagbaon ng matutulis niyang ngipin sa malambot kong laman. Buti na lang, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang mga kasamahan naming madre sa bahay ampunan. Maging sila ay nagulat nang makita ang munting nilalang na nakakapit sa braso ko. Sabay-sabay silang nananalangin habang winiwisik ang bendisyonadong tubig sa tiyanak. Nakikita kong umuusok ang bawat tamaan ng tubig hanggang sa hindi nagtagal. Kusang lumabas sa kwarto ang tiyanak, dumaan yun sa bintana na nagawa niyang basagin. Nagmamadali silang dalhin kami ni Beng sa malapit na ospital para maipatahi yung mga malalalim naming sugat. Awa naman ng Diyos, kagad kaming nagamot. Buong akala namin pinuno, doon na magtatapos ang lahat. Hindi pa pala. Isang buwan matapos kaming dalhin sa ospital, muli na naman kaming nakarinig ng iyak ng sanggol. Ngunit sa pagkakataong yon, hating gabi namin narinig ang palahaw na iyak. Nagkatingin na lang kami ng mga kapwa ko madre. Hindi kami makatulog. Hindi rin namin alam kung dapat ba kaming lumabas para kuhanin ng sanggol na iniwan sa labas. Umuulan ng malakas nun, kaya naman lalong nanaig ang awa namin sa sanggol. Niisip namin kung ano ang mangyayari rito kung sakaling pinabayaan namin siya sa labas. Baka magkasakit ito o di naman kaya'y mamatay. Nabuo ang pasya namin. Lumabas ang isa naming kasamahan, tsaka niya kinuha ang sanggol. Basang-basa yun kaya naman pinunasan muna namin ng tuwalya bago siya ibinalot sa lampin. Isa yung batang lalaki,
Kaya naman medyo nakahinga kami ng maluwag dahil hindi siya yung Angelina na inampu namin. Dinala siya ng isang kasamahan namin sa kwarto para bihisan ng buru-baruan. Pero ilang sandali lang, narinig na naming sumisigaw yung kasamahan namin. Napatakbo kami sa kinaroroonan nila at ganoon na lamang ang pagkagulat namin nang makita ang isang tiyanak na nakakapit sa leeg niya. Muling nabuhay yung takot namin ni Beng. Hindi namin lubos sukat akalain na sa ikalawang pagkakataon ay muli kaming makakakita ng tiyanak. Pinagtulungan-tulungan naming hilahin yung tiyanak, pero daig pa nitong mabangis na hayop na laging nakahandang mangagat. Maya-maya pa, lalong dumoble ang takot namin nang mapansin na bumubukas ang bintana at nang silipin namin ito, nakita namin ang sandamakmak na tiyanak na umaakyat sa pader. Kagad kaming tumakbo ni Beng para puntahan yung mga bata sa ampunan. Isa-isa namin silang ginising at tinipon sa iisang kwarto nang hindi sinasabi sa kanila ang dahilan. Ayaw kasi naming mataranta ang mga ito. Sabay-sabay na kaming nanalangin ng mga kasama ko noon para lamang maitaboy yung mga tiyanak na unti-unti nang dumarami. Tangi ang holy water at matibay na pananampalataya lamang ang nagsilbi naming sandata para itaboy ang mga tiyanak. Nahihirapan kami pero hindi nagtagal ay naitaboy rin namin sila paalis sa ampunan. Nilukob ng takot ang bahay ampunan. Gayunpaman, inilihim namin ito sa lahat dahil baka matakot ang mga bata rito. Isa pa, baka katakutan ng mga taong aming bahay kalinga. Umabot ako sa puntong paulit-ulit kong itinatanong sa aking sarili kung panaginip lang ba yan o tunay ngang nangyari sa amin. Pero sa tuwing nakikita ko ang peklat sa aking braso na hanggang sa panahong ito ay nakamarka pa sa katawan ko, hindi ako mag-aalinlangan na sabihing tunay nga ang mga tiyanak. Matapos ang mga kaganapang yan, nagpasya kami na muling pabendisyonan ng bahay ampunan upang sa gayoy hindi na muling makapasok pa ang mga nakakapangilabot na tiyanak. Hanggang dito na lamang ang kwentong maibabahagi ko. Maraming salamat sa iyo, Pinuno. Ika-6 na karanasan kay Roger. Magandang araw po. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang isa sa nakakahindig kong karanasan noong 15 anyos pa lamang ako. Sa ngayon, nasa edad 40 mahigit na ako at daladala ko pa rin sa aking dibdib ang takot. Ako si Roger, tubong bukid nun. Sa ngayon nakatira ako sa puder ng aking asawa sa lungsod ng Iligan City. Naalala ko pa noon kung paano ako sakmali ng itim na pusa na yon. 5:30 yon ng hapon at kasalukuyan akong nangunguha ng panggatong noon sa kakahuyan nang bigla na lang akong sakmali ng itim na pusa. Mabuti na lang at dumating si Papa upang daluhan ako. Dali-dali namang tumalilis ng takbo palayo ang pusa papasok sa talahiban. Mabangis ang itsura nito. May mapupulang mga mata at matatalas na mga kuko. Umuwi kami ni Papa dala ang takot. Kakaibang pusa ang nakasagupa namin. Kinagabihan, dumalaw sa bahay namin ang kumpare ni Papa. May konting salo-salo sa bahay nila, kaya hindi na nag-atubiling sumama si Papa. Dahil nag-iisa lang akong anak, hindi na ako sumama upang may kasama ang aking ina. Sa kalagitnaan ng aking pagtulog, bigla akong nagising dahil sa kakaibang ingay na nagmula sa labas ng bahay. Ayaw ko man sanang bumangon, ngunit tila may naghatak sa akin upang puntahan ang pinagmula ng ingay. Mabilis kumalabog ang dibdib ko habang nakikiramdam sa paligid. Patuloy pa rin ang ingay, ngunit nagtaka ko dahil habang papalapit ako ay papalayo rin ang naturang kaluskos. Ilang saglit pa ay biglang tumambad sa harapan ko ang mabangis na itim na pusa. Sumisinghot-singhot pa yon na parang nakakaamoy ng masarap na pagkain.
Mas lalo akong kinabahan nang mapansin kong nakalayo na ako sa bahay. Panay rin ang paghikab ko sa hindi ko malamang dahilan. Marahil ay malalim na ang gabi, kaya ako siguro hinahatak ng antok. Maya-maya pa, narinig ko ang boses ng aking ina. Nabuhayan ako ng loob nang makita kong may dala siyang lampara. Paglingon ko sa likod, ay nawala rin ang pusa, kaya nagmamadali akong lumapit kay mama. Kinabukasan, umuwi si Papa na may dalang pansit at adobong manok. Saktong naghahain ako nang bigla na lang magsalita si Papa na nagpatayo ng balahibo ko. Umuwi raw siya kagabi pero hindi natuloy dahil sinalubong siya ng pangit na nilalang. Mabuti na lang mabilis siyang tumakbo pabalik sa bahay ng kanyang kumpare. Mabalahibo ang nilalang at may pakpak na sa tansya ni Papa ay isa yung aswang. Tinumbol ng kaba ang dibdib ko habang tahimik na inilapag ang plato namin sa hapag. Hanggang sa natapos na kaming kumain ay tila isang sirang plaka ang katagang yon na paulit-ulit na lang bumabalik sa isipan ko. Pagsapit ng 4:00 ng hapon, inutusan ako ni Mama na pumunta sa baryo upang bumili ng asin at tabako. Hindi pa masyadong usong sigarilyo noon at tabako pa lang ang kilala ng mga tao. Nasa kalagitnaan ako ng paglalakad nang maramdaman kong may nakasunod sa akin. Paglingon ko ay nakita ko ang isang magandang babae na tahimik na nakasunod sa likuran ko. Napalunok ako nang makita ang itsura nito. Wala ring suot na tsinelas at gutay-gutay pa ang suot na bestida. Tinanong ko kung saan siya nakatira. Ang sagot niya sa Talahiban daw. Malapit na kaming makarating doon. Pagkaraan ng ilang minuto ay nasa tapat na kami ng Talahiban. Isang ngiti ang pinakawalan niya bago siya sumuot sa nagtataasang mga talahib. Hindi ko na rin siya pinansin at nagpatuloy na ako sa paglalakad. Malapit na rin naman ang baryo kaya nagmamadali na akong tumuloy. Matapos mabili ang iniutos sa akin ni Mama, umuwi na rin ako lalo pat nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Ilang saglit pa ay biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Maalinsangan ng paligid kasabay ng kaluskos sa Talahiban. Nakaramdam ako ng kaba, lalo pat wala akong dalang flashlight. Mabuti na lang at kabilugan ng buwan, kaya kita pa rin kahit papaano ang dinaraanan ko. Nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad, kahit ramdam kong may mga matang nakatingin sa akin. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng iyak doon mismo na nanggagaling sa Talahiban. Dali-dali akong naglakad papalapit doon. Ngunit naudlot din yon nang marinig ko ang boses ni Papa. Nakahinga ko ng maluwag tsaka hinarap si Papa. Salamat naman at sinundo ko ng mga magulang ko. Nawala rin bigla ang iyak kaya nagmamadali na naming nilisan ang lugar na yon. Pagdating namin sa bahay, kumain ako pero naudlot yon nang biglang kumalabog ang bubong namin na gawa sa nipa. Tumayo ako at kumuha ng itak. Ganon din si Papa. Alam kong hindi ordinaryong ibon yon dahil malakas ang pagbagsak. Kinuha ni Mama ang flashlight tsaka binigay kay Papa. Sumama ko kay Papa sa silong, ngunit ganon na lamang ang gulat ko nang makita ang malaking baboy sa ilalim gayong wala namang kaming alagang baboy. Agad tinutukan ng flashlight ni Papa ang baboy pero sa isang iglap lang ay naging itim na pusa ito. Malaki at maliksi ang bawat kilos nito. Ilang saglit pa ay sinunggaban nito si Papa at pinagkakalmot sa muka. Napaigig sa sobrang sakit si Papa. Dahil doon ay iwinasiwas niya ang hawak na itak, dahilan upang tigilan siya ng pusa. Tumakbo papalayo ang pusa. Marahil nasugatan yun ni Papa. Nilapitan naman ni Mama si Papa
at inalalayan yon paakyat sa loob ng bahay. Matapos magamot ang sugat ni Papa, nagpasya na kaming matulog. Kinaumagahan, nagising ako dahil sa ingay na nagmula sa labas ng bahay. Dali-dali akong bumangon upang usisain ang pinagmula ng ingay. Nagtataka ako dahil nasa silong ang ilan sa mga taga-baryo, kabilang na roon ang kumpare ni Papa na si Mang Isko. Saktong paglabas ko ng pinto, ay nagpaalam na rin sila. Sinabi ni Papa ang dahilan ng pagpunta ni Mang Isko sa bahay namin. May nadiskubre raw silang bahay sa Talahiban. Isang bahay kubo yon. At nung pinasok nila, wala namang tao pero may malaking itim na pusa silang nakita. Niisip ko, baka ang babaeng yon ang nakatira roon. Pinuntahan namin ang bahay na yon pero gaya ng sabi ng Mang Isko, wala talagang tao. Subalit, sinadya namin na hapon pumunta upang malaman namin kung ano ang totoo. Pero hindi kami umalis. Nagtago lang kami sa Talahiban kung saan kitang-kita ang loob ng bahay kubo. Dumating din si Mang Isko kasama ang ilang kalalakihan. Ilang saglit pa ay nakita kong lumabas ang babae. Nagpalinga-linga pa yon. Animoy may hinahanap na tao. Nang walang makita ay mabilis yung nagpalit ng anyo. Nanlaki ang mga mata ni Papa nang makita ang sugat sa noo ng babae. Tiningnan ako ni Papa na kaagad ko naman naintindihan na nagsasabing yun nga ang aswang. Mula sa anyong tao ay naging aswang yon. Nakasisindak ang itsura nito. May matalas na kuko at pangil, mapupulang mga mata, malaalambreng buhok at malapaniking pakpak. Nasapo ko ang sarili kong bibig. Hindi ako makapaniwala na aswang ang babaeng yon. Wala na kaming sinayang na oras. Dali-dali kaming lumabas sa pinagtataguan upang lusubin ang aswang na yon. Ngunit mabilis yung nagpalit ng anyong pusa. Tumakbo pa palayo ang pusa pero mabilis kaming naghiwa-hiwalay upang dakpin yon. Kasama ko si Papa habang ang ilan naman ang kasama ni Mang Isko. Kaluskos mula sa aking likuran ang nagpatigil sa aking paglalakad. Halos kapusin ako sa aking paghinga nang makita ko ang aswang na tumutulo ang malapot nitong laway habang nasisinaga ng buwan. Kumakabog ang dibdib ko, lalo pa at malayo sa akin si Papa. Akmang susugurin ako nang marinig kong napasigaw siya sa sakit. Tinaga siya ni Mang Isko sa likod. Hindi yun tinigilan hanggat hindi humahandusay sa lupa. Sinunog namin ang katawang tao ng aswang doon mismo sa Talahiban. Alam niyo, Pinuno, hindi talaga namin alam kung saan nagmula ang aswang na yan. At hanggang ngayon, hindi pa rin talaga kayang iproseso ng utak ko kung saan ba talaga nagmumula ang mga aswang. Hanggang dito na lang, Pinuno. Sana po'y nagustuhan ninyo. Okay. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa inyo sa mga nagpadala ng kwento. Grabe. Alam nyo ba, kahapon lang tayo nag-post, tas hindi ko nga na-comment yung email eh. Pero ang nabanggit ko lang yung anganghel1989@gmail.com. Pwede kayo mag-send ng kwento ron. Tapos ang dami nang nagpadala. Pero huwag kayo mag-alala. Lahat yan, isa-isa nating lalapag. Tapos nagre-reply naman ako sa mga email ninyo kung saan natin siya malalapag. Though, puro maigsi. Pero okay na yan. At least marami tayong kwentong na ibabahagi na galing sa inyo mismo. Kaya yung iba dyan, kung meron kayong tinatago-tagong mga kwentong kababalaghan, malayang-malaya nyo yung isend sa akin. Ang anghel1989@gmail.com. Yun lang. Hanggang sa susunod na mga kwento. Salamat. Gandang umaga, gabi, o kung nasan man kayo. Meron tayong iaalok sa inyo na bago. Alam nyo, kung meron na kayo nito, Gumamela Celis, 10 Elements, tapos yung mga dignum natin na medalyon, San Benito. Sobrang gandang i-partner nito, lalo na kapag magdadasal kayo. Ano ba to? Ito yung tinatawag namin bago ngayon na insenso ni Pinuno. Ito yung packaging niya. Ano siya?
Kasi ito yung pinaka mismong insenso. Yan. Tapos kung mapapansin ninyo, dyan sa YouTube channel ko, sa Ang Pinuno, meron shorts dyan na tungkol dun sa kamay ni Jesus, dun sa Bicol. Dito ko kinuha yung concept nun. Nakalagay siya rito sa golden pouch natin. Ito siya. Yan ang ganda oh. Yan oh, di ba? Kuwang-kuha niya. Yung nasa kuweba, nung napasukan namin. Yung kuweba na yun, yung kamay ni Jesus doon, tuwing mahal na araw, kinukwento nung tour guide namin na maraming albularyong pumupunta ron para magpabendisyon ng mga karga nila o kumuha ng mutya. Doon ko nakuha yung concept na yan, di ba? Ang ganda. Ano ba silbi nito? Ito yan. Kapag magdadasal kayo, pinakamagandang araw, Tuesday, Wednesday, Saturday, tsaka Friday. Pinakamagandang oras, kayo na bahala. Pero pinaka-the best para sa akin talaga, alas 6. Kahit sino naman sa inyo siguro alam na yan. Lalo na yung mga talagang nagpa-practice, yung mga talagang nagdarasal para sa lihim na aral. Alas 6 talaga yan. Ito yung pinaka-insenso natin. Yan siya. So kahit nasa loob kayo ng bahay, kahit nasa opisina kayo, pwede nyo sindihan to. Kasi ito nyo siya lalagay. Yan. Tayo nyo ganyan. Check nyo. Habang nakasindihan, sabayan nyo na ng dasal. Lalo na nga yung sinasabi ko kanina, yung may mga gumamela selis, to, saktong-sakto yan, to yung pinapakain nyo to ng dasal. Sabayan nyo yung pagsindi ng insenso. Kahit hindi naman araw-araw, kung kailan lang yung libre nyong oras, o yung magandang araw para sa inyo, the best siyang i-partner, lalo na sa mga karga niya yan. Tsaka yung mga kumuha rin sa amin ng mutya noon, pwedeng-pwede nyong i-partner yan. Bango. Yan. Tsaka kahit wala kayong orasyon, kahit wala kayong dasal, wala kayong kailangan dasalan, sindi lang kayo sa bahay niyo nito. Araw-araw kahit alas 6. Lalo na kung yung bahay ninyo may mabigat na problema, puro negative energy, sobrang ganda nito, pampataboy. Yan, sakto yan yun. Magtataboy tayo ng mga negative energy rito sa kwarto. Ayan, kaya kung interesado kayo, yung link neto nasa baba lang ng video na to, tsaka yung ibang link nasa description ko lang. Makikita nyo yan. Click nyo lang yun. Yan, makakabili na kayo yan. 20 pieces nga pala to. Kaya sobrang tagal nyo itong gagamitin. Lalo na kung once a week lang kayo magdadasal. Basta depende talaga sa paggamit ninyo. Yun lang. Salamat.